Yan, good evening po sa ating lahat. Happy New Year! Yan, ilang araw na lang, 2026 na. 12 months, ang tagal din yon. And tonight, we welcome po everyone na nanonood sa atin ngayon sa midweek natin. Makiki-react and share po sa mga kakilala natin sa friends, sa kakilala, sa family, para mas marinig din po nila yung nais sabihin sa atin ng ating Panginoon. And ngayon, dadako na po tayo sa ating awitan. Muli po natin papurihan ang pangalan ng ating Panginoon. So, huwag na po natin hintayin pa. Let us all sing, Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Let's sing every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Let's sing, blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. Lord, saved in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name.
for who you are. Let's sing standing here. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, Savior, Healer, Redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. In your presence, thinking of the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, Healer, Redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Let's sing one more time. I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Let's sing. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Let's sing. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Let's sing one more time. My soul secure, my soul secure, your promise sure, your love endures. Let's sing. I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. And for our last song, truly that the Lord has carried us through this whole 2025, and we know that He will continue to carry us, be faithful to us, and I know that in the next year, He will teach us again many lessons, give us many challenges, and also He will be with us. And through it all, He will cover us with love, with grace, and with mercy. So let us all sing through it all. Hallelujah,
I'll say you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Let's sing, I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Truly that He has been so good. His love, His guidance with everything that we overthink, our everyday routine. He has always been there for us. And through it all, we will continue to sing hallelujah to Him. Let's sing hallelujah. Let's sing for the last time, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. For the last time, let's sing, I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Lord God, thank you po so much with everything that you have done in our lives. Again, our words will never be enough para po i-share kung gaano kakabuti sa amin. But we know, Lord, na you are so good in our lives. And it is very evident with how big our growth is at this point, Lord. Lord, kayo po, sana yung napapurihan namin ngayong gabi and sa mga susunod pa pong araw. Sana po sa darating na 2026, mas lalo ka pa po naming mahalin, mas lalo pa po kaming kumapit sa iyo, Lord. Lord, mahal na mahal ka po namin. In Jesus' name we pray, Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.
Magandang gabi po sa ating lahat. And ngayon po ay we are about to end the year 2025. And alam po natin na kagaya ng mga ilang beses ko nang nababanggit as we end this season, makikita natin na mayroon pong iba po sa atin, hindi matatapos yung taong 2025 ng maayos. Meron po iba po sa atin ay magtatapos ng may mga unanswered prayers, unanswered questions, at marami pa pong iba. May mga nagtatanong na, Lord, ano na sa 2026? Lord, gaano pa ba katagal kami maghihintay? Lord, may ginagawa ka ba sa mga prayers namin? Kasi patapos na yung taon, pero parang wala pang sagot yung Diyos sa mga panalangin natin. Wala pang ginagawa yung Panginoon sa ating pong mga buhay. But know this, mga kapatid, sa gabi po na ito, yung pag-uusapan natin is about when God meet us at midnight. Ayan, hindi po ito yung mga katagpo natin kapag gabi. Hindi ko alam kung meron kayong kinakatagpo ng madaling araw, hindi ko pa rin po ito naranasan. Merong kinakatagpo ng madaling araw. But this moment is a very special moment between men and ang kanyang Creator, o ang kanyang tagapagligtas. And we are having our main passage from Acts chapter 16, verse 25 to 26. This is the moment na si Paul and Silas, or Silas, sa pagkakakilala po natin sa kanya, ay currently nakakulong sila. Prisoner po sila on that time because of what they are doing, because they are preaching the gospel sa marami pong tao. And sila po, kahit na ganun yung kanila pong nararanasan, they were still singing. Basahin po natin yung verse natin. Sabi po sa verse 25 hanggang 26. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Blessed be the reading of God's words. Mga kapatid, dito po makikita natin na yung situation nila is not a convenient situation. Hindi po siya magandang sitwasyon para sa atin. It's not good situation para mag-celebrate ng isang bagay. And sa panahon din po natin, this is not a good situation to celebrate the new year or panibagong taon na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. But alam niyo po, marami po sa atin ay nasa midnight hours ng buhay natin. Ano ba pag sinabi nating midnight hours ng buhay natin? This is the moment that you are still praying for something. You are still waiting for something to happen. Nandito ka pa rin sa point na nilalabanan mo yung problema. Kumbaga nandun ka sa in-between. Alam niyo po, yun yung isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay natin. Hindi ka sa simula, hindi ka rin sa dulo, nandun ka sa gitna. Ano nang mangyayari sa akin? Sabi nga nila, ito daw yung mga, hindi ko alam kung lagi po ito naririnig ko yung mga middle age crisis daw. Yung parang nasa gitna ka na 20ish to 30ish hanggang, alam ko, minsan umabot pa siya ng 40, yung mga midlife po natin. But this time, this is all about our lives. Gaano nga ba nangyayari sa atin yung kalagitnaan ng buhay natin ito? And how do we respond kapag nandun po tayo? Ano ang ginagawa natin? There are 3 things that we can do as Christians kapag nandun tayo sa midnight hours natin. Kapag nandun tayo sa gitna na hindi natin alam yung gagawin natin. Number 1, sabi rito, we need to refocus our hearts. Kailangan mabago yung focus, mabago yung pananaw ng mga puso po natin. Sabi po dun sa verse natin kanina, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Have you ever tried this, mga kapatid? In the middle of the night, you are singing and praising God. In the middle of the problems na meron tayo, umaawit tayo ng mga papuring awit sa Panginoon. I can remember back, siguro po last month, last month ba yun? Feeling ko po last month yun. Yun yung mga medyo mabigat na buwan sa akin. Nagulat po ako noon kasi hindi siya midnight, pero nagda-drive po ako papunta sa school. Tapos worship song yung background music ko.
Then hindi ko hindi ko napigilan. Parang umiiyak ako. Hindi ko na makita yung dinadaanan ko. Ang dami talaga akala ko mababangga na ako noon. So, tinuloy ko na lang yung pagdadrive ko. Pero hanggang umabot po ako sa school, hindi ako bumababa kasi namamaga na yung mata ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Siguro yun nga yung sinasabi nila na mabigat. May mga times na ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. And si God lang talaga yung makakapag-comfort sa atin. And yung time po na yun, I was so hungry para sa ating Panginoon. I was longing for His love. I was longing for the comfort na ibibigay sa atin ng Diyos. And that moment I realized na hindi na pala nakafocus yung puso ko dun sa ating Panginoon. Kaya dito po, this is a reminder for us that we should do this thing as well. Na ma-refocus natin yung puso natin sa ating Panginoon. Kasi yung focus po ni Paul and Silas, hindi po sila nakafocus dun sa sugat na meron sila. Bakit sila nagkasugat? Because they were beaten as well bago sila ikulong. Ganun po magparusa yung mga teachers of the law tsaka yung mga Roman Empire po noon. And then they were being guarded. Binabantayan sila. And they were in chain. Naka-chain pa po sila noon. Imagine, nakakulong ka na, nakaposas ka pa. Pero yung kanila pong focus, hindi po doon sa mga bagay na meron sila. But they focus their hearts sa ating Panginoon. So, kapag tayo ay nandun sa midnight hours ng buhay po natin, or midnight point ng buhay po natin, ang pagre-refocus natin is a choice. Pipiliin mo bang ituon pa rin yung pansin mo kay Lord? O itutuon mo yung pansin mo dun sa mga bagay na nakakahirap ng buhay natin. Matatapos na yung taong 2025. Marami po rin tayong daladala hanggang 2026. But alam niyo po, ang susi dyan, refocus. Then paano nga ba natin gagawin yung pagre-refocus po na ito? Number 1, turn your complaints into conversation with God. Pag may mga complaints sa Lord, I'm so nababurden na ako. Sobrang bigat na ako. Ito na yung nararamdaman ko. Turn your complaints na, Lord. This is what I'm feeling. This is what I'm experiencing right now, Lord. Turn your fear into reminders of His faithfulness. Nakakatakot pong dumating ang 2026 bukod sa madadagdagan po yung taon natin sa buhay. Magbe-birthday po kayo tayo. Bukod po doon, marami na naman tayong kakaharapin sa buhay po natin. But turn your fears into reminder na ang Diyos naging faithful ng 2025, He would be still faithful pagdating ng 2026. And turn your worry into worship. Every time na nag-worry tayo, let's try to worship the Lord. Have you ever tried that, mga kapatid? Yung pag nag-worry ka, you'll just sing praise and worship sa ating pong Panginoon. Kapag ka sa 2026, subukan po natin. Every time na mag-worry ka, magtatanong ka na ng mga, what if, Lord? What if, ganyan? Paano po kung ganito? Turn your worries into worship sa Lord. And then turn distraction into devotion. So kapag ka nararamdaman niyo po distracted na tayo, baka it's time to devote yourselves again to the Lord. Alam niyo po, ang distraction kasi ni Satan, saddle lang po siya. Hindi niyo po siya nararamdaman masyado. Eventually, nasa-swerve na tayo, nawawala na tayo sa focus kay Lord. Kaya every time that you feel the distraction sa buhay po natin, turn it into devotion. And tandaan natin, ang refocusing is not a denial. It is an alignment. And ang alignment, it brings peace. Kapag nasa tamang daan ka, magkakaroon ka ng kapayapaan. And if meron tayong tamang path sa ating mga puso, makakaramdam po tayo ng peace. So for the 2026, kapag nandun pa rin po tayo sa midnight hours po natin, in order for us to have peace, we need to align ourselves before the Lord. Kailangan straight pa rin tayo sa ating Panginoon. So kung nandun tayo, refocus yung puso. Pangalawa, strengthen others. Palakasin po natin yung ibang tao. Sabi kanina, habang umaawit po sila, habang they are praising God, yung ibang mga prisoners, they were listening to them. Alam niyo po, this is exactly what is happening sa mundo ng Kristyanismo na ngayon. People are watching us. People are listening to us. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng hasty generalization. Para bang kapag ka isang Kristiyano ang gumawa ng kasalanan, damay na lahat. Kapag isang tao gumawa nito, lahat yan, parang kabilang na kayo sa ganito. Pero sila Paul
and Silas, kahit na ganun po yung nararanasan nila, they were not complaining na, Lord, we are struggling. Bakit naman ang hirap maglingkod sa'yo? Nagpipreach na nga kami, ikukulong pa ba kami? Tapos ang hirap-hirap maglingkod sa'yo. Hindi ganun ang ginawa nila. They worship the Lord. And while they were worshiping the Lord, ang mga tao, they noticed, they listened, and they were influenced. Alam niyo po, hindi pala masama na ang mga tao laging nakatingin sa atin. Because we can have this influence sa kanila. They can notice yung changes. They can notice how we handle problems, how we face different situations sa buhay po natin. And eventually, hindi natin mamamalayan, nagkakaroon na po pala tayo ng impluensya dun sa mga taong nakapaligid sa atin. And do you believe in ripple effects, mga kapatid? Iniwala po ba tayo doon? Hindi ba yung pagka nagpatak ka ng isang bagay sa tubig, nagkakaroon siya ng ripple, yung ang lawak nun, hanggang maabot yung pinakadulo, maabot yun. And yung faith natin, it has the same effect. Kapag gumawa tayo ng something para sa ating Panginoon, meron siyang epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. But at the same time, if we do bad things, expect there also be a ripple effect na hindi rin maganda. Kaya sa atin po, tandaan po natin, hindi natin kailangan maging celebrity, sikat na tao just to make a difference. Just you being yourself na nagpapagamit sa ating Panginoon, you can have a ripple effect para po ma-influence natin yung ibang tao sa buhay po natin. Kaya kapag nasa midnight season tayo ng buhay natin, we can either spread panic or we can either spread courage. Ano po yung na-apekto, ano po yung na-influence natin sa ibang tao? Ikaw ba yung taong magpapanik agad? O ikaw ba yung tao na magbibigay ng courage agad sa mga nakapaligid po sa atin? Kasi lahat tayo, meron tayong mararanasan sa mga paghihirap sa buhay po natin. And yung response natin, it should be magandang impluensya sa buhay po natin. Bakit po? Kasi makikita po natin na yung response natin sa hardship po na ito, baka merong nakatingin sa ating Kristiyano or hindi Kristiyano. And kung ano yung pananaw natin, baka yun yung comfort na kailangan ng iba. Baka yun yung example na tinitignan ng ibang tao. Baka yun yung encouragement na tatandaan ng ibang tao. Kaya nga po, I am in support pagdating doon sa mga testimonies. Gustong-gusto ko po talagang mayroon po nag-share ng testimony nila. Kasi I find comfort kapag nare-realize ko na grabe si Lord sa buhay ng ibang tao. How much more kapag ginagawa ito ng Panginoon sa akin. Kaya sa atin, be careful on how we face and how we respond sa mga hardship ng buhay natin. Kasi may mga taong laging nakatingin sa atin. Na na-encourage po tayo, nakikita natin that meron pa palang magagawa yung Panginoon sa buhay natin at meron pa palang hope kapag nakakaranas tayo ng hardships sa buhay po natin. And when it comes to ministry, alam niyo po, sometimes in the ministry, yung powerful na makikita nating pagkilos ng Panginoon, hindi dun sa comfort place natin, but dun sa hardship. Mas nakikita natin yung pagkilos ng Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoon kapag nandun tayo sa hardship. Wala po tayo dun sa comfort. Kasi pag komportable tayo, parang hindi natin ma-realize, kailangan ko ba si Lord? Meron pa bang ginagawa yung Panginoon sa buhay ko? Kaya mga kapatid sa atin, sa pagpapalakas natin sa ibang tao, this year 2026, sana tayo na po yung mag-encourage sa ibang tao. Sana lagi na tayong present para rin sa kanila. And yung mga lumalabas sa bibig natin, we need to speak hope. Not to discourage everybody na para bang wala ka ng pag-asa, ganyan ka na habang buhay. No. We need to be someone who can speak hope sa kanila. That this person can still change. Meron pa siyang pagkakataon to improve himself or herself. So magbigay tayo ng hope sa bawat isa. And syempre, kagaya nung last prayer breakfast po natin, we need to be prayerful. Pag-pray po natin yung ibang tao. Specifically, ang katabi po ninyo, pwede nyo po ba silang isama sa prayers? Kung ano yung nakikita nyo po. Kasi alam ko po, sa katagalan nating naglilingkod sa Panginoon, yung mga kapatid natin sa pananampalataya, some of us, meron na tayong alam kahit papanon sa pangangailangan nila. Why not pray for him? Pray for her. And lastly, ito po yung binabanggit ko kanina, maganda ma-share natin yung testimony po natin. Share the goodness of God
sa buhay po natin. Kasi iba-iba tayo ng experiences pagdating sa pagkilos ng Diyos. And maganda pong encouragement yon para po magpatuloy din yung mga kapatid po natin sa pananampalataya. And isa pa po, tandaan po natin, ang church na meron po tayo isn't just the place to receive strength. Hindi lang ito yung magpapalakas sa atin, but this is also the place to give it. Hindi ka lang tatanggap, but you can give strength as well. Kaya mga kapatid sa atin, sa church na meron po tayo, kagaya ng orientation natin nung Sunday, it is important to be present. It is important na nandun tayo to give the strength that everyone needs. Kasi hindi natin alam na baka that is the very moment na kailangan niya po yun. Alam niyo po, there was this person, hindi ko po maalala kung sino siya eh. Nakalimutan ko na po yung exact moment, pero naalala ko po yung sinabi niya. Sabi niya, hindi ko po siya kilala in person, pero nagpahatid po sila ng message na sabi nila, thank you, Brother Dave, kasi sa napakinggan naming message mo or parang something gano'n na nabigyan kami ng hope. Hindi ko sila kilala, but they were just watching yung nightlight po natin atain or yung midweek natin. So, the reality ng buhay po natin, you'll never know who needs encouragement. So, kung nandun ka, baka you can give strength doon sa ibang tao sa pamagitan po natin. Kaya sana, be there, be present, and be able to magbigay ng strength sa mga nangangailangan. Kaya mga kapatid, dalawa, una, ma-refocus yung puso natin. Pangalawa, maging kalakasan po tayo ng mga kapatid po natin. Kaya pwede niyo po bang tapikin yung katabi po ninyo? Pwede kitang maging kalakasan. Ayan. Pwede tayong maging kalakasan ng bawat isa. And lastly, ito po isa ring mahirap gawin sa taong 2026. Kasi marami tayong plano. Ito po yung mahirap gawin. To release control. Mahirap mag-let go. Ano? Kasi po, mga tao, madalas po kasi tayo controlling. Gusto natin, alam natin yung outcome ng gagawin natin. Parang sa pagluluto, gusto natin pag nagluto tayo, dapat masarap to. Alam ko pag niluto ko to, masarap to. Etong hard-boiled egg, kailangan pag niluto ko to ng 5 minuto, dapat matigas na to. Dapat okay na to. Dapat hindi to malabsa o kung ano pa mang pagluluto. So, kapag hindi nangyari yon, nagagalit tayo. Kapag hindi nasunod yung schedule natin, nagagalit tayo kasi hindi tayo sanay na hindi tayo in control sa mga nangyari sa buhay natin. And kagaya kay Paul and Silas, this is a reminder for us na ganun din yung dapat nating gawin. We need to learn to let go and let God control our lives. Sabi po rito, suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Imagine, the miracle happened dun sa pagkakataon po nila na sino mag-aakala sa isang lindol bukas lahat, pwede ka nang tumakas. Pwede ka nang lumabas dun sa pagkakakulong. Alam niyo po, this is a reminder sa buhay po natin na si Paul and Silas, they didn't plan the miracle. They were just singing praises kay Lord. They didn't predict the outcome na pagkakanta natin, lalabas na tayo, ito yung pangako ni Lord. No, they were just praising God dahil alam nila na deserve ito ng Panginoon. Alam niyo po ang ginawa lang nila? They simply release control. Isa sa pinakamahirap gawin bilang isang tao, pero ginawa ni Paul and Silas sa kanila pong buhay. Kaya sa atin mga kapatid, pagdating ng 2026, yes, we may have plans. Kagaya rin po na sinabi sa Proverbs, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's that prevails. So yung mga plano pa rin ng Diyos, yung magagandang mangyayari sa buhay po natin. Kaya release control. Hindi man po ine-explain ng Diyos, hindi man to inirarush ng Diyos, and hindi man po ito ino-operate sa sarili nating calendar. Patandaan po natin, lahat ng pagpapala ng Diyos is never late. Hindi po nalilate si Lord. Akala lang natin. He will provide and He will give the blessing right on the perfect time. Kaya po kung meron pa tayong mga unanswered prayers, mga struggles na hindi pa po nalalampasan, baka hindi pa yan perfect timing. And alam niyo po, pag perfect timing ni Lord, sobrang worth it po nito. Kaya sa atin, let's learn to release control. I-let go po natin. Alam niyo po yung kakahawak po natin, minsan tayo rin yung nahihirapan. Tayo rin yung napapagod.
Ayaw nating mag-let go, pero ikaw na yung nasasaktan, nahihirapan. Sabi ni Lord, let go. I-release na natin. Ang releasing control, ibig sabihin po nito, ito yung sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I surrender the timing. Lord, I surrender the outcome. And Lord, I surrender my need to understand everything. Alam niyo po kapag nag-let go po tayo, this is what we are saying to the Lord. Lord, I trust your timing. Kasi if it's your will, it will happen. Lord, I surrender the outcome. Hindi ko na alam kung anong magiging itsura nito, but I trust you, Lord. Hindi ko na alam kung anong magiging resulta ng desisyon ko, but I trust you, Lord. And inilet go na rin po natin yung kailangan nating maintindihan lahat. Dumating po ba kayo sa point na gano'n, yung gusto mo, alam mo lahat. Pero sabi ng Panginoon, sometimes in our lives, there are things and there are happenings na hindi talaga natin maiintindihan agad-agad. Sometimes, yung mga nangyari sa buhay natin, hindi natin maintindihan, Lord, why is this happening to me? Ano bang plano mo? Hindi ko na naiintindihan. But sabi dito, yung pag-release natin ng control ay hindi mo na kailangan alamin lahat. But eventually, God will reveal everything sa buhay po natin. Kasi when we stop trying to control everything, we finally create space for God to move as God. Kasi si Lord naman talaga yung nagko-control dapat sa lahat. Kaya stop trying to control everything. Na gusto natin, by the time ng 2026, ganito. Alam niyo po ba, hindi naman po siguro makikinig si Kakay nito. Nagplano kami, sabi namin 21. 21 kasi kami naging mag-girlfriend. Parang, tama, magto-21. Or before 21. Basta yung mga year na yun, yung first 2 years, sabi namin, magpakasal na tayo ng 25 years old. Sabi namin yun, pakasal na tayo. Dapat eto na tayo para ganyan-ganyan. Then, dating yung 25 years old, di pa rin kami nakakapag-ready. Tinanong ko siya, sabi ko, ready ka na ba? Hindi pa daw. Sabi ko, ako din, hindi pa rin ako ready. So, dumating yung 26. Hanggang sa dumating yung 27, and di na nga po. Ibig sabihin lang po, ang point ko lang, hindi pala natin talaga control lahat. Kahit na anong vision natin na dapat itong taon na ito, mangyari na to. But that's not what God's plan is. Iba pala yung plano ng Diyos. And nung sabi ko na, Lord, saktong-sakto pala talaga na ngayon pala kasi kung yung time pala na yon pinilit namin, hindi pala mag-work out lahat. So sa atin po, stop trying to control everything. Leave that space para kay Lord. Just follow His plan. Ang ganda po lagi ng plano ng Diyos sa buhay po natin. Kasi tandaan natin to, God always knows what He's doing. Alam ng Diyos yan. Hindi na natin kailangang parang i-manipula si Lord na, Lord, ganito gawin mo sa akin, ito yung matanggap ko, ito dapat yung maranasan ko. No. Tandaan natin, alam ng Diyos lahat. At hindi po nagkakamali si Lord. Never po yun. Ano po, He never makes mistakes sa buhay po natin. Kapag inalaw yan ng Diyos sa buhay natin, yan po talaga yung dapat mangyari sa atin. And what can we do as church? Ano bang po pwede nating magawa para po sa church sa taong 2026? We can refocus daily, strengthen someone weekly, and release your burdens continually. Sana po, ang challenge ko nga po last Sunday, harapin natin yung bagong taon na empty para God can fill us. Kaya tayong punuin ng Panginoon. Kaya po, as a church next year, sana lagi tayo nagre-refocus, nagpapalakas, at nagre-release ng burden po natin. Kaya maybe our midnight doesn't look dramatic. It may be quiet, inward, or unseen. But God sees our tears. He sits beside us in the stillness, and His grace is big enough for where we are right now. Tandaan po natin yan. Baka may na-expect na tayo na sana ganito yung mga nangyayari sa buhay ko. Pero whatever situation we are in, tandaan po natin, kasama natin palagi yung Diyos. Kung si Lord, hindi niya po nakalimutan si Paul and Silas, hindi niya rin po tayo makakalimutan. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, hindi ka nakakalimutan ni Lord. Kasi minsan nakala natin pag may mga prayers tayong unanswered, nakalimutan na siguro ako ni Lord. Nakalimutan na siguro ni Lord yung prayer ko sa Kanya. Kasi ang dami nagpipray araw-araw eh.
Pero tandaan po natin, He never forgets us, mga kapatid. Kaya po sa gabi po na ito, as we end our midweek, as we end the year 2025, hindi ka makakalimutan ni Lord sa 2026. Never niya tayong kakalimutan. Kaya sana, hindi rin po natin makalimutan yung Panginoon. Let's refocus our lives, strengthen others, and i-release natin yung control sa ating Panginoon. Praise God po, and sana po naintindihan natin yung mensahe ng Panginoon sa gabi po na ito. Tuloy na po tayo, mga kapatid, for just short announcements. Next week po, back to na po tayo, morning and evening service. Tuloy-tuloy po yung mga gawain po natin ng mga cell groups. Magkita-kita tayo sa New Year na. This would be our last fellowship. Online fellowship sa taong 2025. Next year, sana ikaw pa din at madagdagan ka na. Meron ka ng kasamang bisita o kung sino pa man para po mas magawa natin yung mission ni Lord. And kung gusto niyo po magkaroon ng mga cell groups pa, you can just message us or you can just start. Just let us know para alam po natin yung mga working cell groups po natin para ma-invite natin yung mga kapatiran para po maka-attend and maka-join sa mga cell groups po na ito. And yun lang po. Kung meron pa po mga gusto mag-join sa ministries, we are open pa rin for trainings para sa ating mga ministries and committees sa ating church. And January 17, magkakaroon na po tayo ng ating pong team building. I-announce ko na po, pero po yung ating venue and yung ating pong oras ay wala pa po. This would be our general team building ng lahat. So we are inviting po lahat ng ministries and committees na makapag-allot ng time po dito. January 17, whole day po ito. So kung di po kayo po pwede, okay lang po kung meron na kayong mga prior plans or dates po ng araw po na yon, sabihin nyo lang po kami. So ilang po, meron pa po ba ako nakalimutang announcement? Ay, yung anniversary po ng youth sa February. Ayan. So malapit na po ang anniversary ng youth. Sana po makapasama natin sila sa prayers. Mag-a-announce na po kami next week tungkol sa aming anniversary. So sana po maipag-pray natin and makapag-help tayo sa ating youth anniversary. So ilang po. And Happy New Year sa bawat isa po sa atin. Let us all stand up and pray po tayo as we close our midweek. Let's pray. Lord, salamat po for your goodness and mercy. Thank you for being faithful sa buhay po namin for the year that had passed, Panginoon, for the year 2025. Hindi ka po nagkulang. You never failed us, Panginoon. Patuloy mong ginagawa yung mga plano mo sa buhay po namin. Lord, we pray na sana po sa taong 2026, ikaw pa rin yung Diyos na meron kami. Hindi ka namin talikuran, patuloy kaming sumunod sa iyo. And Lord, patuloy ka naming mahalin sa taong 2026. Lord, patawarin niyo po kami, give us new life, a new hope, a new opportunity to be best version ng sarili po namin. Lord, maraming salamat po. Ingatan niyo po kami, keep us safe sa buong gabi po na ito, and sana, Panginoong Diyos, maalala namin yung kabutihan po ninyo for the past year na nagdaan, Panginoon. Maraming salamat. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang, patuloy kang nagkakaloob sa bawat isa. And let your will be done sa buhay po namin. Kung may mga sakit man mga kapatid namin, Panginoon, bless them. Meron man po mga nag-struggle, Lord God, sa mga problema, kayo po ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Lord, maraming salamat. Alam po namin na naririnig mo ang mga panalangin po namin ito at umaasa kaming tatanggapin po ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and see you next year.